Tunay ngang babalik-balikan mo ang bayan na ito sa lalawigan ng Bulacan dahil literal na may gandang taglay itong bayan ng Norsagaray. Kaya naman ating binisita bilang pangsyam sa ating listahan kasama ang ilang Bulacan vloggers para sa isang masaya, nakakabusog at successful na biyaheng Bulacan sa bayang binansagang Land of Natural Wonders. Kaya naman sama na kayo sa biyahe at huwag na natin patagalin, i-check na natin. Let's go! So ayun nga mga bossing, doon tayo nang galing. Actually, dalawa yung daanan papunta dito sa pinaka main point and mga parking. Isa doon, tsaka dito. Pag magagawi kayo doon kanina sa bandang Paway na yun, pasungay na siya. Mostly, mas maganda daw ang daan dito. Bandang kanan. Kasi dito, although nag-uulan ng mga nakaraan, medyo may bahagyang medyo challenging. Ayun, pero dito mild lang dito, sabi nila. Kaya kanina inakasabay na natin dito. Ayun, survive. Tsaka talagang 4x4 rin dala. Kasi sa atin SUV lang, pero kinaya, tsaka ng Honda Jazz. Ayan. Ayan. Actually dito sa gawing ito, talagang walang signal dito yung lugar. Dahil for family bonding, tsaka get together lang talaga. Pero dito meron silang wifi bendo. Kung may mga emergency kayo, talagang ayan, gusto nyo, pwede kayo makikonnect dito na mula sa piso hanggang 100 pesos, good for 12 hours. Ayan, wifi bendo na. Tapos meron dito store. Then ikot pa tayo dito mga boss, mula doon hanggang dyan. Babaybayin natin yan. Kaya tara, samahan nyo kami dito. Si Just kinaya. Sa mga 4x4, sisiw lang yung daanan. Pero hopefully in future, maayos yung daanan. Kasi talagang maganda yung lugar. Tourism spot siya. Makukonsider dito sa bayan ng Norsagaray. Actually dito, pagkababa, ito na kagad yung ilog. Ayan. Mga current yan minsan lumalaki o bumibilis, lumalakas. Pero alam naman ng mga residente dito kung talagang mag-aano yung tubig, yung current niya lalakas. Ayan. Medyo pa lang, alas 9 ng umaga, may mga nagtatampisaw na dito. Mahaba yan, hanggang doon pa sa dulo. Kaya tara, ikot pa tayo dito sa San Joaquin campsite. Let's go! Mainam na may tsinelas kayo dito. Kasi minsan may mga matatalas na mga bato dito. Pero ito mga batong solid. Ayan siya. Kasi nga ilog, talagang yung mga bato-bato niya sa ilalim. Dito gumugulong din. Tapos ayan, mountain range siya. Nakakabila lang yan, Sierra Madre na. Ganda ng lugar. At saka visible siya at Google Maps nakikita siya. Tara, punta tayo dito sa may bahagyang may tubig. Ayan. Ayun, may mga nagtatampisaw na dito. Talagang ini-enjoy nila. At maganda naman yung panahon Ayan, hindi pa siya masyadong mainit. Pero pagka tumagal-tagal ka, nararamdaman mo na yung init sa balat mo. Okay, tara. So dito naman talaga, pwede naman talaga magdala ng mga cooking wares nyo rito. Kasi nga camping style. Ayan. At yung iba nagdadala pa nga ng mga tent. Tulad ng ganito. Tapos yung mga chair lang, mga pagka magtatambay lang, pwede. At saka sobrang lawak nito. Marami kayong gagalaan dito. Ayan. Hi doggy. Yun pa. Ayan, may family dito banda na nagkakamping o nagpipiknik. Dahil ito hanggang dulo. Ayan, pwede. Maraming pwedeng tambayan dito ng mga cottages. Ayan. Kunin natin yung mga price nito mga boss para naman may idea kayo. Okay, let's go. Ayan, actually dito madam
pwedeng umorder kayo ng dito. Halimbawa, wala kami dalang pagkain. Pwede naman po yung Pwedeng kayo mag-provide. gusto yung mga Okay. Ano yun, bayad muna bago kain o kain Pwede muna ba? naman po, kahit Pwedeng muna. ganun. Depende po sa Oh, customer. sa customer kung ano yung maihahain nyo. No? Okay. pag-cute po. Ayun nga pala. Talaga to. At ito, magbe-breakfast lang kami dito ngayon. Tsaka tara, ikot muna tayo dito. Let's go. Actually, ito mga boss, may nakausap tayo dito. Ang cottages dito, ng mga ganito per lamesa, is 300 pesos. Then yung mga kubo-kubo, ayan, range siya ng 700 to 1,000. Ayan. Kaya kung ito, sa tingin nyo, komportable na kayo dito. Pagka maliligo, tapos kakain, pagka umahon, pwede na rito. Ayan, tapos yung sasakyan nyo nakapark lang dyan, pag mga kargamento, gamit kayo, mas madali. Di ba? Kaya, layo na dito. Schedule nyo na. Thank you na lang din. So, ma'am, ano po ninyo, ma'am? Weya Pascual. Weya Pascual. Galing sa Mayor's Office. Pascual. Yung Pascual din. Ayan, Mayor's Office. Galing si Ma'am Weya. Yes. Ayan. Nabalitaan po kasi na dadayo kayo dito sa amin. Ayun. Lugar. Opo, ayan. Salamat po. Yan, actually, ito. Blessing tayo dito, mga bossing. Galing sa Mayor's Office. Sa Garay. Ayan. Dito, meron siya. Nag-provide dahil nga nabalitaan na dadayo tayo dito sa kanilang magandang bayan. At ito na nga, ayan. Okay, breakfast lang galing kay Javi. Then ito, Yung lugar. yung isa sa mga the best crispy pata dito sa Bulacan. Si JL James. Pag magagawi kayo ng Norsagaray, etong logo na at pangalan ang inyong hanapin din eh. Ayan. Yan. Hindi nga sabi ko. Screenshot nyo na mga boss. Hindi mo lang ako. Okay, let's go. Eto, yan. Tikmusan natin to yung kanilang crispy pata din eh. Galing James. Okay, yes. Yan. Isa sa mga the best crispy pata dito sa bayan ng Garay. James. Kita nyo naman. Ayan. Itsura pa lang, pampabata na. Yan. Super lutong pa. Diba? At yun nga pala, yan. Thank you sa LGU ng Garay, kala Mayor, at sa mga staff niya. Ayan, nag-provide pa ng ating breakfast din eh. Okay. Tikman na natin yan. Ayan. So habang hinintay pa natin yung ibang kasamahan natin na vloggers, nauna na kaming mag-almusal dito. Yung dito sa Cap San Joaquin, actually pwede kayong sila mag-provide ng almusal niya kung wala naman kayo masyadong dalang pagkain. Pero syempre may succeeding price siya. Kung ano yung gusto nyong i-breakfast din eh. Sila nang bahala. Pero mas maganda pa rin yung may dala kayong pagkain talaga sarili nyo. Tapos dito lang siya, 300 pesos per table. Yan, ang dami yan. Mula dyan hanggang doon sa dulo kanina na pinakita natin. Siguro kami nauna na kami sa Hey! Nga pala mula sa Bulacan Vlogger, yun. Pa-thank you tayo sa munting welcome breakfast nila dito. Provided ni Santa Maria. staff ni Mayor Merlin Hermar dito ng Garay. ni EJ. Ayun, talaga naman. Lapangin na natin. Grabe oh. Ganito, kalulupit yung mga crispy pata ng Garay. Kalasabuto yung laman, tapos crispy yung balat. Ayan siya. Sa sila. Sana maano nila, makasalubong. Tayo dito. Pilas tayo dito mga boss. Yun. Tahan nyo naman. Mag-enjoy din kayo mag-ATV. Balat pala. Hanggang doon, no? Then, Sige po. yung laman niya, talaga naman. Kick natin mga boss, kick natin.
At yun nga mga bossing, ayan, nagawi tayo dito sa may Camp San Joaquin. At tapos lang natin, then magpupusid tayo sa second stopover natin, which is yung Triple P, na hindi lang din kalayuan dito. Kaya tara, samahan nyo pa rin kami dito. Let's go! Ayun mga bossing, dito naman tayo sa Triple P campsite. Ayun siya. Doon tayo nang galing kanina sa may Camp San Joaquin. Then, gawi lang tayo ng konti. Then, eto, pupunta tayo doon sa rappelling area, no? Ayan. May provided sila dito na sasakyan para pumunta. Yan yung ATV. Gagamitin natin yan. Para doon. Makita natin. Tara, sama kayo. Let's go! So, ito, may mga gagamitin tayo dito. Pupunta ron sa rappelling. Yan natin. Then, ito yung isang daan dito. Yung paway kanina, sa bungad, dito rin ang tumbok niyan sa Triple P campsite. Ayan siya. Then yung parkingan dito, ayan. At yung mga cottages dito. Ayan. Then yung bayaran dito naman, yung cashiers dito. Mga information desk kumbaga. Ayan. Tara, check natin. So step 1 dito mga boss. Pagdating, ayan, registro muna. Tapos ito yung mga price ng kanilang gazebo cabin, tent, floating cottage. Then yung entrance fee, kung day tour siya 70 per head, then 200 per head sa overnight. At yung mga ibang water activities dito. Ayan. May rafting, boat riding, airsoft, ATV, UTV. Ayan, marami sila dito. Ayan. Tapos yan pa. Meron sila wifi dito, although walang signal, pero meron silang wifi vendor o wifi service 50 to 150. Ayan. Okay. Then ito yung mga iba pa nilang services dito. Ayan. Okay. Tara, dami tayo dun. Let's go. Then dito sa step 2 naman, pagdating dito sa kanila, ayan, mga something na slipper, raffling. Dito yung step 2. Ano nila kayo kasi para Ako hindi na ako. Registro. 8 po. walo? Walo. Sige, pwede na sa tatlong rubber boat. Okay po. Ayun. So, 3 rubber boat. Yung succeeding oras niya. May tanong po. Ilang oras yung raffling na ano? 20 pesos. Saglit na, kaya medyo mababaw tubig natin ngayon. Siguro Okay. nasa mga 15 minutes. Okay. Dumidepende rin sa ano ng tubig. Ano? Para din safety. Ganon, okay. So, minimum 15 minutes. 15 minutes. Pero Okay, pagka mataas yung tubig, mga 10 minutes gano'n. Okay. Para mas makikita. Punta dito si Drew. Sa CDO. Ayun, Drew Arellano. CDO. Okay, ayun siya. So, kagandahan ngayon, ayan, hindi nag-iinit, pero wag naman din sanang umulan. Maganda panahon. Ayan. Tsaka malumanay lang yung ano ng tubig. Although mababaw pa nga daw siya. Ayun. Pero din meron naman siyang ano, yung pagka magpapakawala ng tubig, biglang tataas, alam niyo naman ho yan. Opo, nakamonitor po kami, sir. Okay. Yun ang ano. Yung kailan ba tumataas? Hapon. Hapon talaga. Ayun. Lalo Sabado ngayon, 2-3 pa tumataas. Okay. Sabado at Linggo. Pero pag araw ng ano, Mga weekdays. hanggang Biyernes, Ayun mga nakaraang bagyo din eh. May mga nagano pa rin. Ganyan pa rin siya. tumasampa lang ng konti dito sa tayuan ng tent na. Okay. Pero wala naman yung guho, gano'n, no, wala. Ayun, safe na naman talaga. Goods. At bumabagyaw may guest pa rin. Okay. Dahil set naman. Yun. Ay, tara, punta muna tayo dito sa kabila. Dito kay Triple P campsite, ito yung mga cabin nila. Ayan, para sa mga guests. Kung gusto nyo mag-overnight, yan meron sila dito. Mga cabin nila. Na, ayan, nililinis talaga nila yan. Once na yung guest dadating at after na ma-accommodate nila. Tapos meron din nga sila yung kanina, yung tent. Kung gusto nyo rin, magrenta kung wala kayong dala, pwede. Meron silang pinaparent dito. At ayun nga, balik na tayo doon, mga bossing. So ayan, papunta na tayo dito sa bungad, galing doon sa parkingan. Ito yung pababa. And doon tayo na park. Then yan, may mga kayak din dito. Iba-iba rin.
Tapos, eto na. Triple P campsite. Actually, safe naman talaga dito. According sa mga nagbabantay. Tsaka yung mga local resident dito. Sinasabi din nila. So, yung rafting, susubukan natin. Bahagya. Minimum siya 15 minutes, pero depende pa rin sa klase ng tubig o yung sa ano ng tubig dahil ito mababaw pa naman. Sabi nila. Na, which is okay na rin yung 15 minutes. No? Ma-experience lang natin. Na talaga namang ito isa sa mga dapat nyong matry eh. At syempre, unang-una dyan, yung safety pa rin. Diba? Kaya magsusuot tayo mamaya ng mga life vests. Ayun. Tara. Testing natin. So ayan, testing natin dito sa Triple P campsite yung isa sa mga water sports activities nila rito, yung rafting. Kaya tara, samahan nyo pa rin kami dito kasama ng Bulacan Vloggers. So ayan, so inaano pa natin yung life vest kasi kailangan may life vest pagka sasakay dito. Kasi nga for safety. Unang-una. Ayan, habang naghihintay, yung ibang kasama natin na Bulacan Vloggers until na wala pa sila. Hopefully okay naman sila makakarating dito. Kasi talagang very challenging yun, daanan dito. Na hopefully, in future maayos kasi isa sa magandang tourism spot to. Si camp. Pagkakababanding mga family, magbabarkada. Pwede rito. Ang ganda ng lugar. Talagang natural siya na kalikasan. Ayan. Tapos banding kayo dito. Yun. Tara. Balik na tayo doon. Let's go. Ayun, so eto. Tatlong rubber boat yung gagamitin natin sa walong tao. Ayun siya, napahanginan na. Ayun siya. So ilang tao dito, boss, pagka ano? Ayan. Ito mas malaki, no? So ito, pang ganito, 2 tao. Then yung ganyan, 4 kaya, no? Pag yung malaki po. Okay. Ayun, magkaiba pala ng mga 3 hanggang 4 pwede. Then ito 2. Yes. Magkakaiba pala ng mga size. So, ayan. Kukuha na tayo ng life vest, life jacket. Bigyan ng jacket yan. Ayan. Na pagkagagawin nyo sa starting line. Provide nila yan. Ayan. Kasya naman yan. Ayan, siguro. Ayan, papabuds nyo ka na lang. Ako dito na lang mag-alakaw. Ayan guys, ready na ba kayo? Hindi ba? Ayan. Unang adventure natin dito sa Triple P campsite. Kaya tara. Bossing, iba-iba may-ari nito. Iba-iba na. Pwede mag-crossover. Ayun, tatawid lang naman eh. Although yun nga, magkalapit yung campsite ng San Joaquin tsaka yung Triple P. Pero ito, nasa lang kami. So ayan na, nakarating na tayo dito sa starting point ng ating water adventure dito sa Triple P campsite. Then ito, kasama pa natin ibang Bulacan Vloggers dito. Kaya tara, adventure na tayo. Ayun. Hello! So ito, binobombahan pa rin itong
rubber boat. Actually, may mga insidente ba dito ba sa mga ano, matatalas yung bato, tumatama dito, nabubutas? Hindi naman. Hindi naman, no? Hindi naman siya ganun ka-solid. Bilog lang siya, mga ano, no? Ayun. So, okay pa rin naman siya. Tsaka, syempre, yung safety first na life jacket, tsaka helmet. Ayan. Then, ito, babalik to. Pick upin ulit kami dun sa dulo. Dahil dito magsisimula, starting point. Ayan. Magandang panahon, nakikisama. At okay na okay. Ayan siya. Diyan kami mag-start din. Ayun. Ayan siya. Papa Buds, Wait lang, okay. ano huling habilin mo? Ayun, binabati ko pa yung ano. Ingat po kayo dyan. Sa uling pagkikita. Di, okay lang. I-enjoy lang namin. And, Safe naman, oh. ayan, tsaka yung may experience lang din namin. hard out din ako. Hopefully, maging okay. Papa Buds yun. Ayun na. Ready na. Nagkalapagan na dito sa ilog. At ayun na. Tag-iilan. Maiwan mo na daw yung ano. Sir, dalawa. Isa. Ay, dalawa. Maiwan mo na daw yung dalawa. Dalawa. Oh, medyo maliit daw. Uy, grabe. Maliit talaga. Dahan-dahan. Okay, tapos yung iba naman nandito, gawi. Ayan siya. Okay. So, kailangan kasi balanse. Hindi lang yung basta nakasakay. Tapos, ayan. Okay. Ayan. Okay, ready na ba kayo? Kuya, pagsamahin mo. Hindi pa. Hindi ko alam. Ready na yung nails ko. Hindi ko sure. Mamaya wala na akong nails. Ako, kaming tatlo Ito yung nails ko ngayon. Marian Libira na buhok, ingatan. Ganun na lang, kuya. Ayan, yung mga 4. Thank you, Marian Libiran. Okay. So, sa ganitong posisyon, mananatili tayo ng 15 minutes. Hello! Ayan. Then yung iba nandun pa, Hi. yun pa. Kasi kailangan balanse para yung weight ng rubber boat ma-maintain. Yeah, so Ayun. exciting. 200 per head. Yun ang minimum niya, 15 minutes. So dito sa parting to, yung starting point, Ayan na, first one. medyo malumanay. Are you ready? Pero, eto na. Ayan na. Tell me. Carry na. Hopefully. Maging okay. Ayan siya. So, okay lang yung alon niya. Ganyan lang. Ayan, kalmado ka. Tapos, ayan siya. Ayan. Then yung iba nandun. Ayun. Ayun sila, oh. Ayun. Isa ba to? Parang hindi pa Ayan. Hindi na kasi kuya. Sila. Paalam lang. Pepe May mga parte lang siya na ano na sobrang current. Pero mga bandang ganito, malumanay naman. Ayan, partida pa yan, partida pa. Okay. Yay! Kaigulan Rapids! Mayabang! Mababaw nga siya. Yun ang sinasabi. Kapag ka mababaw, pag mababaw ang tubig, merong patin pa to. Ito na ulit. Yun! Tapos ito pa. Dito pa. Ayan. Na. So talagang mas dito talaga is malalim yung tubig, malaking tubig. Kasi may bato. Pala yun? Oo. Maniwala ka ng mababaw. Wow. Oo, dito. Kawai!
Subay ko tayo. Dumadostos na ako dito. Kung kami sa bato kanina dito, lakay tayo. May humps dun eh, may humps. Di ba? Kaya mas advisable talaga yung mas malaki tubig. Para hindi siya bagong nagaan. Magaling yung navigator. Okay. So, nandito na tayo ulit sa campsite. Triple P. Ma'am, try niyo po, maganda. Try niyo. Ayan. May endorser na. Ayan. Mas maganda oh, mas okay pa ito oh. Ayan oh. Diba? Ayun. At least yan mga bossing, nakasurvive tayo nung kanilang rapping dito. Ayan. So, tanungin natin sila kung ano yung experience nila dito. Okay, ito. Mga nakasurvive sa baha. Ano masasabi mo, April? Saya! Saya. Si Papa Boods? Sobrang saya. Rough road yung ilog. Ito, ano dating ng experience sa'yo, Boss P? Hindi ko na ulitin. Joke. Uy! Okay. Joke lang. Oo, joke lang. Gusto ko nang lumundag kanina sa sa rough road. Oo. Ba? Pero Mas advisable pagka mas maano yung tubig, no? Mas mataas. Kasi yung, bato. oo, yung humps, lulubak, kumbaga parang ganun. Boss Peps, masasabi mo? ayos naman paghihintay ko sa inyo. So, ayun. Alam niyo na. Tapos, dito naman yung mga presyuhan nila, guys. Yung mga water adventure nila. Check nyo na lang. Tsaka sa kanilang Facebook page. Ayan. Tara. Meron pa tayong isang adventure dito. Yung ATV nila. Susubukan natin. So, eto. Naarating na din sila. Sila Marilyn, sila Carl, sila Sabian. Ayan, crispy pata. O, kumain muna kayo. Ayan, si Mira. Ayan. Galing kay Mayor Hermer. Merlin Hermer. Ni Boss EJ eh. Reaction mo, Boss EJ, dun sa rafting ni Triple P. Kung yung honest, Okay. sakto lang, good for beginners siya. Kasi mas better nga daw pag mas mataas yung tubig. Pero pag yung better yan for beginners pag yung mababaw lang. Kasi mabagal. And at the same time, mas mahaba yung kalmado. Kasi, pero sa mga katulad kong adventurous talaga, mas prefer ko yung... Actually, nung napunta ako sa CDO, meron silang sinasabing level. Diba, merong high, low, tsaka mid. Yung pinaka-high, yun yung mas talagang kapit na kapit ka talaga. Pati yung pasahero may hawak na... Oo, may tayo pa. ano, Nakagapos pa, di ba? Para ganun. talaga pagka... So ito, perfect siya for beginners talaga. So lalo na yung mga first timers, katulad ng mga kasama ko. Katulad ni... Yan, si Miss K, first timer. Yes. Oh, yan. Reaction mo dyan. Hindi ako natakot. Diba? Na-overcome na yung fear sa mga ganun. Diba? Yes. Ayan, okay na okay. At saka sanay naman yung sa giginto, di ba? May mga ganyan. batang ilog. Nakaraan, Uy, di ba? Di ba, Boss P, meron? Yung mga rubber boat, may relief pa nga, di ba? Yes, oo. Okay, thank you. Ayun! Ito, isa pa sa mga service nila dito na pwede nyo ma-enjoy mga boss. Yung kanilang ATV rito, ayan siya. Ang dami yan. Na pwedeng umikot siguro dun sa pinanggalingan natin, pabalik dito. Ewan ko lang kung mga ilang minuto yung minimum. Pero ultimo bata, yan, kaya nyo i-drive. Diba? Yun. Tara, experience natin. Ayan. So, okay. Yung preno. Ito yung preno, nasa kaliwa yung preno. Dalawa yung preno niya, no? Tapos yung ito, cambio. So ito, sa ATV nila, dalawa yung preno, kaliwat kanan. Tapos ito, yung abante. Tapos yung atrasic na kayo abante na cambio. Netestingin ni Boss Pepper to. Ayan. Ito pala, bawal ang task, talagang solo rider lang. Ito siya, ayan. Ito, dalawa dito, pwede, meron. Pero dito tayo, mamaya. Ayan, okay? Let's go!
to? Abante. Abante. Yan o. Neutral. Neutral. Okay. Ito neutral. Then ito piga lang siya, no? Oh, throttle lang siya. Ilang minuto ba yung ikot din eh? Tagal din po. Tagal din. Malayo-layo din. Okay, may mag-guide sa amin kung saan yung ikot. Okay, may susundan kami. Ayun. Ang pangalan niyo, boss? Hoy. Bong. Ayun si Sir Bong. Thank you, Sir Bong. Ayun, meron succeeding ikutan tayo na lane. Ito, yung ATV nila. So, susundan na lang natin sila para makapagano tayo. Mapaandar natin yung ATV nila. Okay, guys? Ano na mga boss? Let's go! Bossing, pabalik na tayo, kumikot na tayo sa may handang dulo. Ayan, dalian lang naman tayo eh. Kaya tara, balik na tayo dun sa triple pickup side. Nakasurvive na naman, ATV! Ayun, doon na tayo. So ito yung second batch, sila Carl, tsaka yung iba pa. Ayan, helmet. Baka dun sa kabila, dun na. Ayan. Ayan. So ito, second batch. Ayan. Siksikan kayo dyan ha, ingit kayo dyan ha. Ayan. Second batch nung raffling natin dito sa Triple P. At ayun na nga mga bossing, nasubukan na natin yung kanilang ibang activities dito na water rafting at yung ATV nila na talaga namang okay na okay, lalo na sa mga beginner dyan, first timer, na must try pag kayo magagawi din sa Triple P campsite. At ayun na nga mga bossing, may susunod pa tayo na pupuntahan after dito. Although lunch time na, kaya kakain naman tayo kay Tito Renz, dito pa rin yan sa Norsagaray, Bulacan. Let's go! At ayun na nga mga bossing, ito na, stopover natin. Pangatlong stopover natin dito sa biyaheng Garay. Kung saan, ito, pinuntahan natin. Sa may Sitio Bulalo, Barangay Bitungol siya. Itong si Tito Renz Resort. Kaya tara mga bossing, pasok tayo. Let's go! Ayan. Actually, all-in-one siya. Events place. Kainan, resort. Talaga naman okay na okay pagdausan dito ng mga ganap ninyo sa buhay, mamasasan ganap. Tulad ng party, birthday, tsaka kung ano-ano pa. Ayan. Basta yun sila. Pinabossing. Bossing, musta? Ayan. Shoutout, taga saan kayo? Taga? Tungko. Ayun, shoutout sa inyo ha. Yun. So ito, punta tayo dito sa kanilang loob, sa resto, kung saan dito tayo magla-lunch. Ayan, medyo late na rin tayo dahil ang daming ganap doon sa sa campsite. Pero ito, napaka-elegante tingnan. Ayan. Ganda ng kanyang setup dito. Tapos, tara, pasok tayo dun. So dito, kay Tito Renz, ito, bibisitahin natin yung kanilang resto dito. Pasok tayo. Ito mga bossing, mostly, ito yung loob ni Tito Renz resto dito sa Garay. Ayan. At ito makikita natin dito sa harapan nila yung mga ibang pasalubong. Kasi pagkatapos kumain, yung iba gusto bumili na pasalubong.
Then ito yung iba naman. May mga spaghetti sila dito, palabok, bihon. Ayan. Ito yung kanilang presyuhan. Ayan. Kapag may mga okasyon, umu-order na lang yung mga tao din sa kanila. At talaga namang iba yung yung interior design nila. Okay na okay naman yung vibes niya at saka maliwalas tingnan. At saka yung mga staff dito, mabilis na nalilinis agad-agad. Para nga naman sa dadating na bagong customer, malinis na. Talaga naman masisipag yung mga crew dito. At yun nga, dito nga tayo mga bossing. Pinaka-fine dining nila is nasa baba. Tapos dito sa second floor ay yung event hall nila. Ayan. Diba? Dire-diretso. Nandun na sila. Ayan. Pinagkakaguluhan na doon. So bossing, ayan. Ang kanilang palabok. Ayan. Palabok ng Tito Renz. Isa sa mga dinadayo dito yan. Diba bossing? Tapos yung spaghetti pa nila. At ayan na nga, pinagkaguluhan na ang kanilang chicken Valenciana dito. Ayan. Diba? Yun. Okay, lalapag na yan. So ito mga bossing, meron sila dito mula dito sa lumpiang sariwa, sa pansit, bihon, then chicken Valenciana, gulay, bulalo, carbonara, spaghetti, hanggang sa palabok. Maraming menu dito. Pagpipilian dito kay Tito Renz. Yun. Edit mo na. At ayun na nga mga bossing, nagawin na nga tayo dito sa may bandang North Sagaray, kung saan ito yung ating ikatlong stopover dito sa biyaheng North Sagaray dito. At ayun nga, maraming in-offer dito na pagkain si Tito Renz sa kanilang resto at even sa kanilang resort. Talaga namang all-in-one. Pagka dinayon sila dito, merong resto, may resort, even events place siya. Para sa mga naghahanap ng mga events place, all lugar para sa mga masasayang ganap sa buhay tulad ng birthday, anniversary, celebration. Pwede nyo i-celebrate dito kay Tito Renz. Actually, ito si Tito Renz ay located sa Sitio Bulalo sa Barangay Bitungol dito sa North Sagaray, Bulacan. At yun nga, nag-open nga sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Everyday yun mga bossing. Kaya naman, kung crave nyo umaga nito at malapit lang kayo dito, ay inyo silang subukan para inyo rin malaman. Check natin yung kanilang spaghetti. Ayan. Mga boss, cheers tayo. Sarap ng spaghetti nila, Pinoy style ang datingan. Then yung kanilang palabok dito, mga boss, na talaga namang itsura pa lang, napaka-visually appealing. Check natin mga boss. Classic na classic yung palabok na rito. Malasang malasa. Yung sauce pa lang nila, nagdadala talaga sa palabok. Panalo yung palabok nila dito sa Tito Renz. Tapos try naman natin buwang bossing yung kanilang carbonara dito. Cheers tayo mga boss. Very creamy yung carbonara nila. Nandun na kagad yung sipa ng bahagyang alat ng parmesan, tapos yung bacon niya nagbibigay din ng additional taste. Okay na okay. Sa mga bossing, check naman natin yung kanilang pansit bihon dito. Cheers! Napakasiguro rin yung lasa ng pansit nila dito. Panalo rin. Tapos check din natin yung kanilang bulalo dito. Yung pinakalaman niya, ayan, okay na okay talaga siya.
buo yung laman. Check natin. Gravy na masarap. Tsaka, definitely napakalambot ng karne ng kanilang bulalo dito. Ibig yung saba, masarap. Check naman natin mga boss, yung kanilang pork sisig dito. Cheers tayo mga boss. Cheers. Sisig nila very fatty, natural yun. Tapos nagko-complex dun yung very savory na lasa niya dito. Hindi maalat, bagay na bagay sa kanin. Yung sisig nila rito, masarap yung sisig nila mga boss. Yan. Panalo. Then ito, tikman naman natin yung kanilang steaks dito. Pumilas lang ako ng bagya eh. Check natin. Very rich yung flavor ng kanilang steak. Pero para sa akin, medyo nakulangan lang sa magpapalambot. Pero nandun yung sarap niya. At the same time, masarap siya sa kanin. Yung steak nila rito. Then ito mga bossing, check naman natin yung kanilang kare-kare. Pumilas lang ako ng bagyang laman niya. Check natin. Talagang pagdating sa kare-kare, isa kay Tito Renz itong masarap. Sauce pa lang nila kasi hindi siya matamis. Yung mani, lasang-lasa mo. At saka napa-aklim yung kanyang sauce din eh. Sarap niya. Yung kare-kare nila dito. So sa mga one of the best kare-kare na natikman ko dito sa Bulacan, kay Tito Renz. Cheers! Ayan. Eto, tatanungin natin yung pulso ng vloggers dito. Si Mira, anong sasabi mo sa food ni Tito Renz? Ano po, masarap yung kaldereta, tsaka yung kare-kare, the best. Tanong naman natin si Madam Darling Les. Ano yung nagustuhan mo sa food ni Tito Renz? Lahat po masarap and wala pong tapon. Si Madam naman. Ma'am, ano yung nagustuhan nyo kay Tito Renz? Ay, masarap po yung tapa nila tsaka yung leche flan. The best, no? Eto, si Carla Isabel. Ayan, ano yung naging favorito dito? Gusto ko po talaga yung tapa nila. Malambot siya tapos yung lasa niya tamang-tama siya, hindi siya maalat. Tapos walang extra flavor na nakalagay. Tapos gusto ko rin po yung leche flan nila. The best. Sarap, diba? Hindi rin nata sa kinakain ni Madam. Yan. Madam, ano yung naging paborito ko sa kanila? Hi, ang nagustuhan ko yung kare-kare nila. Sobrang sarap. Tapos, ang tender nung pinaka meat doon. Tapos, tapos yung bagoong niya, perfect. Saka yung dessert nila, sobrang sarap nung leche flan nila. Sobrang smooth. Saka tama yung tamis. Ayun. Tapos, siyempre, ito, yung batayan ng panlasa. Si Carl, ano masasabi mo? Kapitan? Sarap po nung kare-kare. Tapos nung kaldereta, napakalambot. Ayun. Pwedeng i-take out, di ba? Pwede. Marami pa take off dyan. Yun. Thank you. At ayun nga si Tito Renz dito, marami siyang klaseng food na ino-offer dito. Mula sa beef, sa chicken, sa fish, even pasta, vegetable. Lahat you name it, pero sila dito. At ayun nga, nag-open sila dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, araw-araw yan. At dito siya located sa kahabaan lang siya ng Sitio Bulalo, Barangay Bitungol sa may Norsagaray, Bulacan. Kaya yun mga bossing, medyo napulpak na tayo dito sa ating lunch kay Tito Renz. At abangan nyo yung pang-apat natin pupuntahan dito sa ating biyaheng Bulacan dito sa Norsagaray. Kaya naman, samahan nyo pa rin kami together with the Bulacan Vloggers. Let's go! At ayun na nga mga bossing, nagawin na nga tayo dito sa may Bacas River. Norsagaray pa rin to at isa sa mga muka na talaga namang tourist spot dito sa bayan ng Norsagaray. Ayan. Huli nating punta dito, actually merong 3 statwa dyan na nakaupo, 3 hari. Pero ngayon, ilan na lang? 2 I think.
na estatwang nandyan. Tapos marami pa rin talagang nagkakaping dito. Family bonding, lalo na pagka weekend dito. At saka yung mga cottages dito, hindi na siya kubo type. May yero na siya, bubong. Ayan. Then ito talaga yung ilog ng Bakas. Napakaganda. Tsaka malumana yung tubig ngayon. Hindi siya mataas. Minsan kasi tumataas yan pagka nagpapakawala ng tubig sa Angat Dam or even yung talagang tuloy-tuloy na malakas na pagbuhos ng ulan. Umaabot yan dito. Minsan, yan, umaapaw pa dito. Ayan. Kilala talaga ang Bakas River bilang isa sa mga kumakatawan sa bayan ng Norsagaray dito sa Bulacan. Kaya naman maraming pumupunta rito, dinadagsa to, family bonding, lalo kapag summer na. At ayun nga mga bossing, mula dyan sa may entrada, kalsada, meron dito, yan, the Hideaway Campsite. Ayan. Tapos ito yung Bakas River. Ito na siya. Ayan. So, pagkapapasok kayo dito, malaki naman yung parkingan. Although talagang rough road siya. Ayan. Pero, kung matigas naman yung gulong nyo, okay na okay yan. Hindi masyadong iindahin. Pero hinay-hinay lang din sa pagdadrive syempre. Tapos ito yung iba pang parkingan dito. Ayan. Ayan siya. Then, eto. Pwede mag-picnic dito, mag-overnight. Usually, bonding ng pamilya, pwede rito. Tara, punta pa tayo dun. So, let's go. Ayun nga mga bossing, etong si Norsagaray, kilala ang ilog na to sa malinis at dumadaloy na tubig na nanggagaling sa Angat River. Ayan siya. Kaya malawak yan. Ang agos niyan. At saka ito talagang naging paboritong pasyalan. Madalas napuntahan ng mga pamilya at barkada para mag-swimming, mag-picnic o mag-relax. Ayan. Di ba Papa Boods, nakaka-relax. Ayan. Accessible siya pero may adventure vibe, di ba? Yung etong ilog na to. At the same time, malapit sa bayan pero ramdam pa rin yung probinsyang preskong hangin at pakiramdam ng kalikasan. Actually, tinawag na Bakas to dahil ayon sa kwento, dito raw makikita yung bakas ng paa ng higanteng si Bernardo Carpio sa isang malaking bato. Ayun siya, sa dulo na yan. Ayon sa kwento. Di ba? Ayun. Okay na okay siya. Ecotourism site siya at isa ito sa mga natural attraction na pinangangalagaan ng mga lokal dito sa Garay. Ayan. Okay. Pero live pa siya ito. At ayun na mga bossing, nagawin na nga tayo dito sa panglima nating stopover sa biyaheng Norsagaray dito sa Bulacan. At eto nga nasa likuran ko, yung Deluxe House. At dyan tayo mag-i-stay overnight. Kaya tara, puntahan natin. Usisahin natin kung anong meron dito sa Deluxe House dito sa Norsagaray, Bulacan. Let's go! Ayan. Actually, yung daanan, bahagyang may kakiputan. Pero patag naman siya, sementado. At yun nga, may mga certain lang na sasakyan, yung magkakasya. At ganito lang yung parkingan. Actually, itong kabila, sa kanila rin to. Ayan. Okay din yan, kabila. Pero dito kami sa kabila nila, sa isa nila. Talaga naman, White House na White House, yung datingan ni Ine. Ayan. Deluxe House, Norsagaray, Bulacan. Private villa siya na lahat kaya yung pwede nyo gawin dito. Dahil yan, merong sariling mini pool, jacuzzi. Tapos, meron pa dito na kitchen na kung may madala kayong pagkain, mga kitchenware, ayan, pwedeng magamit din eh. Ayan siya. Tapos meron ding ihawan dito. Ayan. Kaya naman, mga getaway ng family bonding, magbarkada, pwede dito sa Deluxe House, Norsagaray. Yun. At
pupuntahin nga dito sa pinaka-bilan nila. Mula dito sa taas, may second floor eh. At dito yung mga double deck para sa mga guests o sa mga mag-i-stay dito sa private villa nila. At lahat naman talaga dito ay naka-air condition. Ayan. Tapos dito, mula sa balkonahe, tanawin nyo yung ibaba. Malalaman nyo rito yung mga bibidyoke o anything entertainment na ginagawa. Dito yan sa The Lux House, Norsagaray, Bulacan. Yed Sushi and Bento dito sa Norsagaray, Bulacan. Fresh na fresh, panalo. At ayun na mga bossing, day 2 na natin ngayon dito sa biyaheng Bulacan dito sa Norsagaray. At itutuloy natin yan ngayong araw na to sa ating day 2 ng ating tour dito. Which is ito, pupuntahan natin yung pang-anim nating stopover para sa kukompleto sa ating biyaheng Bulacan dito. Kaya tara, samahan nyo pa rin kami together with the Bulacan Vloggers. Let's go! Mga bossing, nagawi tayo dito. Kahabaan to ng poblasyon. Norsagaray pa rin to dahil nga bibisitahin natin dito at may kukunin tayo dito kay His Grace Sportswear. Yung mga quality na jersey na talaga naman sinusuot ng mga champion at nagcha-champion sa basketball. Eto, ayan. Actually, eto, kay Boss M to. Kung kilala nyo, si Boss M sa Garay. Ayan siya. Lalabas na. Ayun. Bossing, good morning. Kami panahon na dito. Ito na sila. On the way na sila. Ayan. Okay, eto, pasok tayo dito. Ayan, Boss M. Dito lang pinaka-office. Ano tawag doon? Physical store. Okay, ito yung nag-iisang physical store, di ba? Ni His Grace. Kita nyo naman, no? Yan yung mga jersey ng mga nagcha-champion sa mga liga. Ayan, di ba? His Grace. Meron din dito sila, oh. Mga shorts nito. May shorts. Ayan. Ito pang all-around shorts to eh. Pwede pang swimming, pang jogging, basta sports, pwede yan. Yung presyon mo dito, boss, magkano? 350 pag jersey. Isang set, 650 lang. Okay. Tapos pwede rin sila magpasadya, no? Oo. Ang customized, no? Ayun. Good morning po. Ayun nga. Kaya ito, poblasyon, no? Barangay poblasyon. O, ito, kilala nyo to. Ayan, Sinoipi. Brownlee. Meron din sila rito. At saka ito, yung mga talagang customized na basketball jersey dito. At yun nga, ayan, nag-drop by tayo dito sandali kay His Grace para kunin natin yung jersey natin na may sige boss, ayan. Hello guys, good morning. Ayun, ano questions niyo? Konting background kay His Grace, boss. Ayun, His Grace Bulacan, it all started 2018. Actually, ang main nito ay sa Pampanga. So yung best friend ko, nag-collab kami, tinuruan niya ako, and then we come up to this. So ngayon, sarili ko na tong Bulacan. And it is located here po, sa Pugpug lang, National Highway po, from Norsagaray going to Angat. Ayun, mura lang naman po yung mga products namin. Isang jersey po, 350 lang. You can customize it. Okay. Pwedeng customize din yung team name, surname. And of course,
Pag po jersey tsaka shorts, 650 lang. Of course, gumagawa rin po kami ng iba pang mga products, lahat ng sports apparel. Meron kaming polo shirt, jersey hoodie, and kung ano-ano pa. Ayun. Balita namin, yung minimum pieces. Meron ba? Pag team po, minimum of 12. Pero since na we are doing online din po, meron kaming Shopee account, Skilly Sportswear, and meron din po kaming TikTok account, HG Besh. So follow nyo na lang din po. Minimum namin 12. Pero sa online po namin, sa Shopee and sa TikTok, you can order kahit isang piraso lang. Ko-customize namin. Sino yung... Kasi balita namin, totoo ba yung kapag ka nagpatay ka dito ng jersey, magcha-champion? Hindi lang champion. Champion ka na sa laro, champion ka pa sa buhay. Yan si boss eh. Okay, thank you. Ayun. At ayun nga pala mga bossing, itong His Grace customized jersey is located dito lang siya, along the road lang siya eh. Pugpug siya, barangay Partida sa may Norsagaray, sakop na siya. Kaya madali siyang matagpuan dito. Kaya mga bossing, punta na tayo ulit sa ating next stopover, which is yung Apple Kitchen. Tara, let's go mga bossing! At ayun na nga mga bossing, nandito tayo ngayon. Crossing to, Angat. Pagawi dyan, Santa Maria sa kaliwa, dito paparot sa akin ay Norsagaray. Kasi binisita natin dito mga boss, si Apple Kitchen. Ayan. Kung saan dito, ang pang-anim nating stopover ngayong araw na ito, na kukumpleto sa ating biyaheng Bulacan, sa biyahe ng bayan ng Norsagaray, Bulacan. Which is ito, ang ino-offer nila rito is mga square pizza, pizza burger, mga dessert, lasagna, pasta, mga milk tea, frapples, smoothies, at kung ano-ano pa mga bossing. Ayan siya, yung Apple Kitchen na madali lang siya makakita pagka galing kayong Pulong Buhangin, Santa Maria. Iligo lang ng bahagya dito sa monumento sa crossing at eto na nga siya. Kaya tara, pasok na tayo dito. Let's go! Hello po, ako po si Apple Principe. Ako yung owner ng Apple's Kitchen. Nag-start kami 2018, pero sa Norsagaray pa, sa poblasyon pa lang yun. Tapos, nag-try kami mag-open sa iba-ibang location, kaso nag-close eh. Like, meron kami, yung na-feature ni Sir EJ, sa Santa Lucia yon, parang nag-open kami sa Chera, kaso nag-lockdown. Tapos, so nag-close siya. Tapos, nag-open din kami sa Santa Lucia, Angat. Pero, parang nag-close din siya kasi parang nagkaroon ng medical condition. So, kailangan siya i-close. Tapos, nagkaroon kami ng opportunity na makapag-transfer dito. Kasi parang dati, dito lang kami, na take-out nook lang siya. Yun. Tapos, syempre, para comfortable yung customers, naglipat kami sa ganitong may dining space. Right now, may dalawa ng branch si Apples. Meron sa Apples Kay Pumbo. Located siya sa may Food Art Camp. Pagpasok siya ng Kay Pumbo, tabi siya nung spotline na billiards, bago lang siya. Tapos, ayun, sa Food Art Camp, nandun yung kila Boss Rex, nag-vlog din yun siya. Yun, tapos, yun. Ano lang siya, March this year lang. Pero itong shop na to, parang magto 2 years pa lang kami dito sa shop na to. Yun po. Ano yung special? Ang siniserve po namin, yung mga square pizza, meron po tayong 20-inch, meron po tayong 10-inch. Ayun. Tapos po, kami po talaga yung gumagawa nung crust. Parang so far, dito po sa location namin, parang kami pa lang yung talagang gumagawa ng sarili naming dough. Kasi po yung iba parang nag-resell, ganyan. Tapos po, lahat po ng recipes po, mga pasta, ganyan, inad na lang po namin siya. Tapos later on din po, yung mga drinks, yung mga lemonade, may frapples. Yung frapples kasi, di ba Mir, parang nako-confuse sa frap, ganon. So, finrapples na lang namin siya. Yun. Tapos ang bago po namin, yung halo-halo. Pero last year lang po namin siya na-launch. So, Milky Ice halo-halo po siya. Sayang wala po tayong custard ngayon. Pero yung Milky Ice halo-halo, po siya, nakamix na po yung yelo, yung gatas dun sa yelo. So, yun po.
Operating hours po, open po parehas yung Apples Norsagaray saka Apples kay Pumbo ng 10 a.m. to 10 p.m. daily po. Ayan na yung actually 20-inch pizza ni Apples. At yan nga, nagkalapagan na. Kaya naman, tikiman time na. Ayan. Actually, si Apples dito sa Bayan ng Garay, siya yung probably na first na nag-launch ng square pizza dito sa Bayan ng Norsagaray. At saka yung iba-ibang flavor ng pizza. Like nung kanilang bestseller ngayon na spinach pizza at yung mga ganito pa, mga lasagna. Na talaga naman very visually appealing dahil nga sa itsura niya. Ayan. Square pizza talaga siya. Ang estilo ng kanilang pizza dito. At yung kanilang bestseller dito na 20-inch pizza na may 8 flavor at 48 slice up sa ganun yung ano. Kaya marami yan pwedeng kumain dyan. Yun. Pwede. At ayun na nga mga bossing, nagawin na tayo dito sa ating pampitong stopover na kukumpleto sa ating biyaheng Bulacan dito sa Bayan ng Norsagaray. Kung saan nga binisita natin si Apples dito na located lang siya sa may crossing rotonda, Angat, Santa Maria at Pagawi ng Garay. Madali lang silang ma-locate kasi traceable din sila at located sa Google Maps. At ayun nga pala, ang operating hours nila rito ay 10 a.m. to 10 p.m. everyday yun, walang kupas. Kaya talaga naman, dinayo natin dito si Apples dahil sila talaga yung pauna dito na nagpasimula ng square pizza na tinatawag. At saka yung mga iba-ibang variants ng pizza nila rito. Which is yung isa kanina, yung 20-inch na pizza na merong 8 variants ng flavors. At the same time, up to 48 slices yung magagawa nito. At ayun na nga mga bossing. Eto, ilan lang to sa mga kinuha natin para matikman lang. Maraming klaseng in-offer dito si Apples sa customer nila. Mula sa pasta, sa pizza, even yung mga rice meal, meron din sila na talaga namang nakakabusog at sulit na masubukan. At saka yung mga kakaibang mga variants ng pizza nila rito, lalo na tong s'mores nila. O s'mores, yung gano'n, kung tama yung aking pronunciation na talaga namang visually appealing. Ang ganda ng kanyang itsura at talaga namang sugar rush. Sa tingin ko lang. At saka ito nga pala mga bossing, maliban sa mga pasta nila, meron din sila mga prop dito, mga shakes at coolers na tinatawag. At ito nga sa akin, yung mango cheese nila. Check natin mga boss. Ayun na nga mga bossing, kung crave nyo umaga nito at kung malapit lang kayo dito, ay inyo silang subukan para inyo ring malaman. At ayun na nga, second day na natin to sa biyaheng Bulacan natin dito sa Bayan ng Norsagaray at nilibot pa tayo para makompleto natin ang biyaheng Bulacan natin sa Norsagaray. Kaya stay put pa rin kayo at sumama pa rin kayo together with the Bulacan Vloggers. Kaya let's go! So dito sa Bitbit Bridge, may mga bayad yung kanilang parking dito. Ayan, parking fees nila mula sa 4 wheels. 2 wheels nila 20 hanggang sa 50 pesos na 4 wheels. Kaya naman minsan yung iba, doon na paparada sa bungad pa lang.
Tapos dito, okay lang din naman kasi tulong na rin sa mga residente dito para naman sa ano, safe ng inyong sasakyan. Tara. Larga na tayo. At ayun na nga mga bossing. Yan, nandito pa rin tayo sa bayan ng Norsagaray. Eto, ang Bitbit Bridge pinuntahan natin. Actually ito, nahati na to sa dalawang barangay. Ang pagawi doon, San Mateo, din ito, ano to, barangay ng San Lorenzo. So, diretso dyan. Kung saan ito, yung magandang tanawin na pinupuntahan dito sa Norsagaray. Itong Bitbit Bridge, tulay ng Bitbit. Ayan, marami na dito na putripan din na talagang pinupuntahan to for photo ops. Ayan siya. Ang ganda ng view niya, di ba? Ayan. Kitang kita nyo naman ang paligid. Color green at talaga ito lalim din niya. Then yung ilog yan, yung anggat. Kitang kita siya. So gawin pa tayo doon. Diretso pa tayo. Ayan. Tawid tayo dito sa kabila. So ito, merong liguan dun sa gawing ibaba. Ayan, oh. Diba? Ayan. Isang resort siya dyan na ilog. Ayan. Diba? Ang ganda. Tanawin nila, ang ganda ng lugar. Napaka stunning ng lugar. Kaya dito, pinupuntahan to. Ang dami na nagpupunta dito. Ayan. Diba? Ganda niya. Ayan. Actually, weekend ngayon, mamayang hapon siguro mas marami pa itong tao dito na pupunta. Eto sa gawi dito sa ibaba, meron dito na paliguan. Ayan. Sa baba niyan, may paliguan pa. Ayun, kubo-kubo. Mismong nasa tubig siya. Nakalubog. Ayan. Then dito naman, pag gusto niyo naman, may mga putripan dito. Nakahilera lang yan. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Pero ito, sa tingin ko, dadami pa ito. At meron tayong isang pupuntahan dito, sakali. Titikman natin yan, mga boss. Tara, puntahan natin dito. Actually talaga dito sa bayan ng Norsagaray, marami talaga kayong pwedeng mapuntahan dito. Eto, yung tulay na ito, hati na siya sa dalawang barangay. Barangay San Lorenzo at yung Barangay San Mateo. Pero dinadayo pa rin naman sila dito na talaga namang isa sa mga tourist spots dito sa bayan ng Norsagaray dito sa Bulacan. Kaya tara, ikot pa tayo dito mga bossing. Yung mga iba rito nagtitinda, may mga food stall kasi nga naman puntahin na siya eh. Tourist spot na to pagka magagawi kayo ng bayan ng Norsagaray. Then eto, ang kahabaan ng ilog na to. Siguro sako pa rin to ng Angat River dahil napakahaba niya. Tagos hanggang Kalumpit yung river ng Angat. At eto nga yung pagawi to, Barangay San Lorenzo. Ayan, Barangay San Lorenzo, kita-kita na dito mga boss. Ayan siya, hinati na siya eh. Ito yung boundary. Ayan. At ayun nga mga bossing, dito nga sa Big T Bridge, marami talagang pumupunta rito. Mostly mga weekend, Bitbit Bridge. Binasagan siyang Bitbit Bridge kasi talagang napakataas ng altitude nito. Mga nagbibisikleta, halos binibitbit na nila yung mga dinadala nila, pinipidala nilang bisikleta dahil sa taas ng altitude dito. Ayan, kita nyo naman, ito yung kahabaan ng ilog ng Angat. Na tagos hanggang Kalumpit yan eh, malayo nararating yan. Pero nagtatagpo siya lahat sa ilog na ito. At ayun na nga mga bossing, gagawin na tayo sa ating pangalawa sa huling puntahan natin dito
para makumpleto natin ang biyaheng Bulacan natin dito sa bayan ng Norsagaray. Kaya tara mga boss, samahan niyo pa rin kami kasama ang mga Bulacan vloggers. Let's go! At ayun na nga mga bossing, nandito na tayo ngayon sa Barangay Poblacion to, mismong bayan, dito sa bayan ng Norsagaray. Saan ito, pinuntahan natin yung pang-siyam natin na stopover o pangalawa sa huli para kukumpleto sa ating biyaheng Bulacan dito sa bayan ng Norsagaray. Kaya tara, puntahan na natin sila. Malapit lang yan dito, Jollibee, 7-Eleven, Mang Inasal. Tatawid lang dito at papasok ng Bahagya din sa iskinita na maliit. Second floor sila. Kaya tara, pasok tayo dito. Let's go! So dito, second floor, ito yung Timeless Studio. Tamang bahay lang siya. May pagka-private. Pero dito, sa pag-akyat nga, ayan, mararamdaman mo yung aura dito. Talaga naman. Ayan. Ito na, Timeless Studio concept. Yun. Boss EJ. At ayun na nga mga bossing, ito nagawin na tayo dito kay Timeless Photo Studio na pangalawa siya sa huli nating stopover para sa biyaheng Bulacan, Norsagaray. At ito nga in-offer nila dito is photo studio siya na talaga namang bahay lang yung tema niya na kinonvert sa photo studio. At ito nga palang Timeless Photo Studio, it's located siya sa Ipayumo Street sa may Barangay Poblacion, Norsagaray, Bulacan. Madali lang siyang i-locate kasi tapat lang siya na halos ng mga kainan na establishment dito tulad ng Jollibee, Mang Inasal. Then, second floor lang sila pagpasok lang sa iskinita na yun. Kaya hindi rin sila mahirap na hanapin pagka kayo magagawi din. At ayun nga pala, wala silang operating hour. Maliban lang sa talagang nagre-reserve lang, appointment, per appointment lang sila. Babagyutin nyo lang yung inyong schedule na libre at sila ngayon bahalang mag-set ng schedule para sa inyong photo session. Ayun, at saka yun nga, check nyo yung kanilang Facebook page para sa mga ilang updated na ganap nila at sa mga promos na binibigay nila sa mga customer nila dito. Ayun. Kaya tara mga bosses, samahan nyo kami dito. Magpapa-photoshoot tayo dito para sa mga memories natin dito sa biyaheng Bulacan. At ayun nga mga boss, dito sa kabilang kwarto nila, merong ganitong konsepto na ang tema, ikaw ang bahalang magsabi sa kanila pagka nag-appoint kayo dito. Dito, dinatnan natin dahil Vermont na, papalapit na. Christmas theme yung kanilang tema dito na talaga namang akma sa mga napapanahon. Basta nasa mood nyo, kayong bahala pumili. At yun nga pala, for about 349, sa loob ng 2 oras, unlimited picturan dito mismo sa konseptong napili nyo. Kaya sulit na yung mga bossing. Yan. Actually, marami talaga dito sila na room. Then, ito naman, photo room din sila dito na maraming props din. Ayan. Bawat kwarto dito sa second floor nila is talaga namang pang-photo session talaga. Then ito yung background nyo, pipili kayo kung anong gusto nyo yung background. Ayan. Tapos dito makikita nyo yung display before kayo mag-shoot. Katulad niya. Hi fans! Ayan. Kaya mamaya susubukan natin dito magpakuha ng litrato. At ayun na nga mga boss, pupunta na tayo ngayon sa ating huling stopover para makompleto yung ating biyaheng Bulacan dito sa Norsagaray. Kaya tara mga bossing, let's go! At ayun na nga mga bossing, nagawin na tayo dito sa ating pinakahuling stopover para kumompleto sa ating biyaheng Bulacan sa bayan ng Norsagaray, Bulacan.
which is, eto nga, binisita natin, si The Farmhouse Cafe, na located lang siya dito sa may JNJ Subdivision, looban siya, sa may Barangay Partida. Parte pa rin siya ng Norsagaray, Bulacan. Kaya naman samahan nyo pa rin kami mga bossing. Let's go! At ayun nga mga bossing, yung pinuntahan natin din hindi naman masyadong mahirap hanapin dahil traceable siya, located din sa Google Maps, si The Farmhouse Cafe. Ayan. At saka pagpasok dito, may mga space naman para sa parkingan ng mga sasakyan dito. Kaya wala kayong problema sa paglalapagan ng mga four wheels ninyo. Ayan. Kaya tara mga boss, pasok tayo dito sa The Farmhouse Cafe dito sa may Norsagaray, Bulacan. Eto, mapapansin nyo, bungad pa lang, ang tema niya, yung ambience niya, napaka very calm. Paano siya, marami siyang halaman dito na parang dito nga sa banda may bahagyang mini garden tinatawag. Ayan, may swing dito para sa mga chikiting na makakasama nyo. Ayan. Then ito rin, yung mga disenyo dito sa kanilang puno. Talagang nakaka-good vibes. Until dito, ayan, yung lugar dito, talaga namang preskong-presko dahil nasa ilalim ka ng malaking puno habang kumakain ka o umiinom ng mainit na kape. Then talaga naman, dito sa bungad, eto, punta naman tayo dito sa bandang gawin. Ang ganda ng ambience niya rito. Very Instagrammable yung bawat sulok ng lugar. Mula doon sa loob, papasok. Ito siya. Meron din sila dito, iba-ibang klaseng halaman. Mahilig sa halaman yung owner nito. Kaya ganito yung konsepto. Actually dito kay The Farmhouse Cafe, bukod sa maganda at rustic na vibe, marami ang bumabalik dahil sa cozy at homey raw ang pakiramdam dito. Kaya naman okay na okay. Tapos yung talagang ang cafe sadyang Instagrammable. Kahit ang CR daw ay bagay sa pagkuhanan ng litrato. Kaya tara, tignan natin yung kanilang comfort room dito mga boss. Ayan o. Pagpasok dito, ang ganda ng kanilang ambience talaga. Mala dollhouse yung datingan, tapos dito yung isang sa mga dine. At nandito na nga si Papa Boods, na sila Boss AJ, Nabulacan niya, sila Hungry Jury, si April, at si Boss P. Ayan. Welcome sa The Farmhouse Cafe. At ito, dito naman yung kanilang counter, mga boss. Kung saan, dito kayo pwedeng umorder sa kanila. Na talaga naman okay na okay, daming choices pagpipilian dito. Ayan mga bossing, literally kapag nandito kayo kay The Farmhouse Cafe, habang naghihintay kayo ng order nyo, meron silang mga something dito na play games o something na mga ito, ganito, habang naghihintay kayo para hindi nga naman mainit, diba? Okay na okay, kaya eto, free lang yan magagamit habang kayo ay naka-stay dito while waiting your order dito kay The Farmhouse Cafe. At nakikita niyo yung pintuan na yun mga boss. Puntahan natin yun dahil ito yung isa sa mga magagandang lugar dito na even yung comfort room nila is very Instagrammable ang datingan. Ayun siya, diba? Very cute, malinis, tsaka mabango. Okay. Good afternoon po. So, sa background po ng cafe namin, year 2020, no, during pandemic days po, we started as, yung online shop lang, nagbebenta lang ng mga lutong bahay. Technically, lutong bahay. Pero ang main product namin kasi before is bread.
So, nag-start yung farmhouse as Happy Pot before. Then, during 2020, more on deliveries lang kami ng mga bread, ng ulam, ng pasta. So, very limited lang yung options before kasi si Carlo lang yung nagpe-prepare nun dati. Siya lang mag-isa. Then, nakakita kami ng market in a sense na since pandemic, very restricted tayo to have gatherings. So, to enjoy small gatherings, we tried to come up sa idea na magkaroon ng private dining in affordable. Okay? Hindi kailangang mag-rent ng malaking space. So, kinonvert nila tong laundry area kasi nila to eh. Dati ito lang siya. So, itong extra space ng bahay nila, ginawang dining place for small group lang. So, 2021 onwards, hanggang mag-expand, magkaroon nitong space na to, alfresco area, then yung maliit doon na tinatawag namin tiny house. So, more on reservations lang kami before. Then, nagkaroon kasi kami ng demands na paunti-unti nung nawala na yung pandemic, nung nawawala na yung mga restrictions na maraming nag-i-inquire for walk-in. So, nakakita kami ng demand na what if i-try natin na i-open sa public? Kasi yung mga tao nagiging hesitant sila na ay makakakain lang tayo dyan kapag may sarili tayong event or kapag invited lang tayo dun sa event na yon. So, we took a risk 2023. So, June 12, 2023, when we started opening this cafe sa public. So, 2 years after, sa awa naman ng Diyos, marami namang nagustuhan yung service namin. So, parang nawala na yung idea na pwede lang tayong pumunta sa farmhouse kapag may event tayo. Ngayon, ang iniisip na ng mga tao, pwede na tayong pumunta ng farmhouse anytime na gusto natin. Gusto nating mag-hangout, gusto nating mag-catch up, gusto nating ng work from home setup na chill, pwede kayong pumunta dito sa farmhouse. So, continuous na siya from June 2023, open na kami sa public, pero we still offer din naman reservations for private events. So, kung gusto nyong masolo yung place for private events like may birthday na malaki, actually, nagkakaroon ng intimate weddings din dito before doon sa may alfresco area. So, yung mga ganong event, nagkikater pa rin kami ng ganon para lang ma-serve namin yung demands din kahit ng mga previous customers pa namin bago pa kami mag-walk-in. Ayun. At ayun nga mga bossing, ang operating hours nga pala ni The Farmhouse Cafe dito sa Garay is pagka weekdays is 1 p.m. to 10 p.m. Pagka weekend naman is 11 a.m. to 10 p.m. Kaya naman eto, sulit na isa sa mga pwede nyong subukan at dayuhin dito sa bayan ng Garay. Kaya naman, kung trip nyo mga ganito at malapit lang kayo dito, ay inyo sila subukan para inyo ring malaman. Actually, dito kay The Farmhouse Cafe, tatlo yung pwede nyo mapwestuhan din eh. Una, itong kanilang alfresco dito. Pangalawa, ito yung kanilang tiny house. At kung gusto nyo naman ng air condition, dito naman sila sa main dining nila dito. Ayan. Ito na, actually, nag-request lang tayo ng isang shot lang ng kanilang espresso na purong Arabica coffee nila dito sa Farmhouse Cafe. Shot na natin. Mga bossing, eto. Shot tayo. Espresso nila dito sa Farmhouse Cafe. Solid. At ayun na mga bossing, dito na natin tatapusin ang ating biyaheng Bulacan sa North sa Garay. At sa susunod, kita-kits ulit tayo sa susunod na biyaheng Bulacan natin. Kaya sa bayan ng Bukawi naman. Kaya mga Bukawenyos, get ready na, kita-kits tayo dyan. At muli, ito ang inyong lingkod, si Pinoy Vegetarian, together with the Bulacan Vloggers, kasama natin. Ayan, hanggang sa muli. Bye-bye!